Habang abala po tayong lahat sa pagharap nga sa isa sa pinakamalaking pagsubok sa kasaysayan po ng sangkatauhan, ang coronavirus 2019, at sa gitna ng sinasabing umano'y pagpupursige ng DENR na magkaroon po ng rehabilitasyon sa Manila Bay, ay ang biglang paglabas po naman ng balita na umano'y binigyan na ng notice to proceed at notice to commence actual reclamation works ng Philippine Reclamation Authority o PRA, ang Manila Gold Coast Development Corporation. Ito na umano ang hudyat ng aktual na pagtatambak ng buhangin at lupa sa Manila Bay sa bahagi po ng Manila na tatawaging Manila Solar City Project. Ito po ay sa lawak na 148 hectares na reclamation project sa tabi ng Cultural Center of the Philippines at likod ng Manila Yacht Club at ng Philippine Navy Headquarters. Tinatayang higit daw pong 20 milyong cubic meters ng buhangin at lupa ang kinakailangan pong itambak sa karagatan para magtagumpay ang proyektong ito. Sa ginawa po naming dokumentaryo tungkol sa planong malawakang Manila Bay Reclamation Projects, amin nakapanayam noon si Ginoong Edmundo Lim ng Manila Solar City Project at kanyang sinabi sa amin na ang balak nilang itayo kapag natapos na ang kanilang reclamation ay ang mga shopping malls, mga hotels, mga opisina, etc., etc. Ang naturang notice to proceed at notice to commence actual reclamation works ay naging posible umano nang dahil sa inilabas na memorandum ni Executive Secretary Salvador Medaldea na nagsasabing ang tanggapan ng Pangulo o Office of the President ay hindi tumututol sa pagbibigay umano ng notice to proceed at notice to commence actual reclamation works. Quote, "This office interposes no objection in the grant of the NTM and NTCARW for the Manila City Solar Project, subject to compliance with applicable laws, rules, and regulations." Yan umano ang bahagi po ng memorandum ng Executive Secretary Medaldea. Anyari? What happened? Nagulat po ang mga environmentalist groups sa biglaang pagbabago ng tono ng Malacanang sa usapin po ng mga reclamation projects sa Manila Bay. Ako din po'y nabigla dahil sa akin pong huling panayam sa ating Pangulong Rodrigo Duterte noong pong gabi ng Enero 9, 2020, sinabi niyang hindi siya papayag sa alinmang reclamation project sa Manila Bay. Ika niya, "Ted, not in my time." At ang pahayag na ito ng Pangulo ay kanya pang inulit sa ilang mga pagkakataon. Noong pong Pebrero ng 2020, sa kanyang talumpati po sa pagpapasinaya ng Sangli Airport sa Cavite, nabanggit ng Pangulo ang mga binabalak na reclamation sa Manila Bay. Ang sabi ng Pangulo, and I quote, "The entire Manila City would be environmentally at peril. So pag-aaralan nyo ng mabuti yan. For the next administration, study it very carefully because that Manila there, that old city is an old city and it will decay if you add so many things in front of Manila Bay." Sinabi rin po ng Pangulo na, "Not now, because if you approve one, you approve all." Ganun yan eh. Sa mga naging pahayag po na ito ng ating Pangulong Duterte, nakahinga ng maluwag ang mga environmentalist organizations. At ang mga tumututol nga sa mga proyektong ito
sa mga matagal nang nagpoprotesta sa mga proyektong ito. Ngunit, ito na nga po ang nakakagulat na mga pangyayari ngayon. Pumayag na ang tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan po ng Executive Secretary. With all due respect sa tanggapan po ng ating Executive Secretary, sa ating pong kaibigan na si Secretary Midaldea, mas magiging pong klaro nga sana ang lahat kung mismong ang Pangulo ang magsalita at magsabi na nagbabago na siya ng kanyang kaisipan sa usapin ng Manila Bay Reclamation. At siya nga'y pumapayag na ito'y mangyari. At kung magkagayon man, ano ang mga dahilan sa kanyang pagbabago ng isip na ito? With all due respect. Kasi po, sumandal ang marami sa pahayag na mariin ng ating Pangulo. Kahapon po'y atin nakapanayam si Ginoong Rodney Galicia ng grupong Living Laudato si Philippines. Si Rodney po ay dati ko na nakapanayam several times. Siya po ay convener ng Aksyon Klima Pilipinas. Oo nga po't sila ay nagulat din. At umano'y agad-agad silang magpupulong kasama ilang pang mga environmental organizations para pag-usapan ang mga hakbang na dapat nilang gawin kung may magagawa pa silang mga legal na paraan para mapigil ang pagsisimula ng proyektong ito. Mga kapatid, nakababahala po ang pag-aaproba sa proyektong ito. Dahil kung ang sinasabi po ng Pangulo na if you approve one, you approve all, girl, may kabuuang 9,210 hectares na balak i-reclaim ng iba't ibang kumpanya sa kahabaan po ng Manila Bay along Manila-Pasay area. 22 ang pending application sa Philippine Reclamation Authority para sa Manila Bay Reclamation Projects. Kasama na dyan ang Manila Solar City. Girl, ang 9,210 hectares ay katumbas ng halos 2.5 lungsod ng Maynila na itatambak mo sa karagatan. Mag-imagine ka, June Ero, mag-imagine ka na ang harapan ng Rojas Boulevard from Tondo area sa port area hanggang sa Pasay, mag-imagine ka 9,210 hectares. Nagtambak ka sa gitna ng karagatan ng 2.5 lungsod ng Maynila. Ganon kalawak yung aplikasyon dyan ng reklamasyon. Noong pong 2018, ang national government sa pamamagitan po ng National Development Authority kasama ang Dutch government ay nagkomisyon ng isang pag-aaral na tinatawag na Manila Bay Sustainable Development Master Plan. Ito po'y napapanahon dahil na rin sa mga ipinapakitang signos na sa kapaligiran at ang epekto nga nito sa mga tao dulot na rin ng hindi maitatangging climate change o pagbabago ng klima. Bahagi nito ang Situation Analysis Report na nahahati sa dalawa. Ang CCA o Climate Change Adaptation at DRR o Disaster Risk Reduction. Sa mga section na ito na atin po naipakita nga kanina, yung papel na ito, CCA and DRR. Sa mga section na ito, mababasa ang malalimang pag-aaral tungkol sa reklamasyon at ang epekto nito sa ating kapaligiran. At ang ilang bahagi nito ay halaw na rin sa pag-aaral ng mga kinikilala at respetadong marine scientist at geologist ng bansa. Girl, kilala mo ba si Dr. Kelvin Rodolfo? Naalala mo ang kanyang pangalan? Dating pinuno ng Pinatubo Lahar Hazard Task Force. Eksperto sa 1991 Luzon earthquake at isang profesor ngayon sa University of Illinois sa Chicago, USA.
si Dr. Fernando Siringan at Ginoong Rodrigo Narod Eco ng UP Marine Science Institute at maging si Profesor Mahar Lagmay, mga respetadong Philippine scientist at mga geologist. Nailathala dito ang pag-aaral tungkol sa pagbaba ng lupa o ang tinatawag na land subsidence sa coastal areas ng Metro Manila ng 2 hanggang 3 pulgada kada taon. At kasama dyan ang mga nauna pong reclamation projects sa Manila Bay, yung Mall of Asia, yung nandyan ngayon na reclamation, CCP, lahat yan, Folk Arts Theater. Sa kanilang pag-aaral, land subsidence, bumababa ng 2 hanggang 3 pulgada. 2 to 3 inches ang ibinababa niya taon-taon. Kasama po yung coastal areas sa buong Metro Manila. That is a fact. And that is science telling us. Ayon pa sa mga dalubhasa, nakakadagdag ang reclamation projects para bumilis ang land subsidence dulot ng bigat ng mga itatayong infrastruktura at paghigop ng groundwater mula sa lupa. Sinasabi rin po sa report, ang malagim na panganib na maaaring idulot ng liquefaction ng lupa, lalo na sa mga reclaimed areas kung sakasakaling mangyari ang the big one o ang napakalakas na lindol na posibleng tumama sa Metro Manila. Ang liquefaction po ay ang pagkatunaw o paglambot at pagguho ng lupa sanhi ng paggalaw nito. Ito po ay nandito rin sa pag-aaral na hawak ko. Hindi po ito manipis, makapal po ito. Part lang po ito ng pag-aaral. Komprehensibo nga po kasi. Sa kawalan po ng sapat na oras nga, hindi ko na po iisa-isahin pa ang lahat ng laman ng mga pag-aaral na ito. Ngunit, klaro na hindi nire-recommenda, if I may say so, klaro po na sinasabi doon na hindi dapat gawin. Klaro doon na hindi nga po daw dapat ginagawa. Sa sinasabing Manila Bay Sustainable Development Master Plan, ang anumang karagdagang reclamation project sa kahabaan ng Manila Bay. Gumasta ng malaking salapi ang gobyerno para sa mga pag-aaral na ito. Kompleto, komprehensibo ang detalye, maliwanag ang mga dapat gawin at sundin, maliwanag ang mga dapat gawin at sundin, hindi para sirain, mapariwara, at malagay sa panganib ang buhay ng mga tao, kundi para mapangalagaan ang higit sa 198 kilometrong haba at lawak na baybaying dagat na ang tawag ay Manila Bay. Para ke? What for? Bakit pa? Bakit pa tayo nagkomisyon ng komprehensibong pag-aaral na pinondohan ng pera ng bayan kung hindi naman natin susundin? At bakit ipagpapalit sa ngalan ng komersyo ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan? Maaring hindi mangyari agad-agad ang mga pinangangambahan ng mga eksperto at siyentista. Ngunit, nangyayari na ang mga palatandaan nito. Think about it.